Amin eh. Oy, ito pala. Hello. Hi. Kamusta, Isadora? Fan mo ko. Lahat yata halos pinapanood ko. Talaga? Oo. Wow, thank you. At saka yung may friend ako, Ma'am Yana lang, na nasa New York na pinapanood ka rin. Batiin ko raw siya. Kaya mamaya ko na yun. O, ikaw naman ngayon. Ikaw naman ang papanoorin nila. Oo nga. Kaya na huwag mo akong paiiyak eh. Hindi. Bahala na ako. Ano mangyari? Halika. Napakasimple. Bahay ng magkakapatid. Oo. Ito ay binili ng sister ko. Yung family ko. Naayos niya. Parang meron kami. Pero tatlo lang kami. Yung sister ko nasa abroad. Oo. Ito lang yung simpleng bahay na. Ito ang inyong dining. Yan. Actually, hindi pa siya tapos na tapos ha. Okay lang. Napalitan na iba. Tapos kaya lang yung likod namin talaga. Malaki pa siya. Maluwag. Pwede pa siya. Kaya lang ginawa na lang namin taniman para presko. Tapos andito rin yung tubigan namin ha. Oo. Ayan ang pasensya ka. Okay lang. Ayan siya. Malaki pa siya. Ito sa inyo yung lugar na yan. Malaki pa. Ang ganda naman. O, baba tayo. Tara. Okay. May kalamansi. Andito kasi yung mga aso ko. Nilagay namin sa bakanting kwarto. Ganda naman ang taniman mo. May kalamansi. Maraming bunga. May mulberry. Ano yung mga insekto na yan? Wala yan. Wala yan? Sa halaman lang. Lumilipad, ano? Oo. Ayan yung mga kalamansi niya, oh. Yan. Kalamansi. Tapos may mulberry kami, may mga lagundi kami nung nauso yung pandemic. Tapos meron kami, ano ba to? Yung maraming buhok na gano'n, kulay red. Ito, mulberry. Ito. Ayan, may mga bunga na. Oo. Ayan. Tapos yung doon. Teka, kunan na natin itong ano muna. Mulberry. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Diyan dapat titira si... Oo. Kaibigan. Bali, ano to? Lupa ng family nyo? Oo. Ayan, oh. Malaki siya. Nasa almost 400 siya eh. 400 square meters. Ayaw namin ng puro bahay na. Kailangan may ganito. Meron kaming rambutan, may kalamansi. Tapos binigyan na, yung kapitbahay namin, may mga puno ng saging. Ibigyan nila kami. Parang may mangga pa yata. Nakita ko. Ano ba to? Yan, oh. Oo, nalalagyan. Nahuhulog ito. Almost half sa amin na binibigay ng May kamlas kami, may langka, may bayaba. Buhay probinsya rito, Oo, masarap. Sarap dito. Isang taon hindi kami bumibili. Yan. Oo, hindi siya. Maganda yung lupa nyo. Oo. Tapos yung water na, pasensya ka na sa ibang Okay lang. mga washing machine. Yeah. Tapos, ang tubig namin dito yung ganyan. Tapos, ayan yung mga mangga. Ayun, yung mangga nyo, dami. Well, My. pwede ka na manguha dyan. Ayun, guys, oo. At itong mangga na ito, iba. Para siyang pinaghalong piko tsaka kalabaw. Ang tamis-tamis. Kahit maniba lang. Pipitas tayo mamaya dyan. Titignan natin yan, ha? Oo. Narito po tayo ngayon sa tahanan ni Isadora dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Isadora po ay isang aktres na lumalabas sa mga Viva Max films. Pero lingid po sa kaalaman ng marami, siya po ay dating sikat na sexy star noong 1980s. At siya po ang ating kukumustahin ngayon. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babau's channel. Guys, kasama na natin ang 80s sexy star. Wow. Yan, Miss Isadora. Hi, Isadora. Hello. Kumusta ka na? Magandang araw sa'yo. Okay naman, so far. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Actually, hanggang ngayon, artista pa rin ako. Talaga? Nasa Viva Films ako. Nakakontrata ako sa kanila. Kaya lang puro Viva Max yung ginagawa ko doon na nanay role. Hindi na sexy. Hindi na ako yung gumagawa nun. Pero aside from yung pag-artista mo, active ka rin sa community mo? Oo. Ako ang presidente ng homeowners. So pag may mga problema ang mga kasama ko rito sa lugar na ito, syempre inaayos namin. Tapos kung kailangan namin humingi ng tulong, like kay Gov. Daniel Fernando, humingi kami ng tulong sa aming mayor.
Robes at sa aming barangay. So, yun naman yung mga nakakausap ko palagi. O pag-usapan na natin yung simula mo sa showbiz. Bago ka naging artista, naging ka munang beauty contestant, di ba? Sa Binibining Pilipinas. Yeah. Paano nangyari yun? Una, nakita ko ni Cloyd Robinson when I was only siguro 13. First year high school ako. Nag-aabang ako ng bus papuntang UE, Manila. Nasa Quezon City kami. So, ayun, tumigil siya sa harapan ko. Sabi niya sa akin, kasama niya nun si Alton Tay tsaka si William Martinez. Sabi ka, Miss, gusto mo bang, Neng, sabi sa akin, gusto mo bang mag-artista? Sabi ko, naku, bata pa po ako. Tapos kinuha yung address ko, kinuha yung ganito. Tapos hindi pa rin kami natuloy, no? Hindi pa rin ako nag-artista. Kasi bata pa ako, 13 lang 13. ako. Kasi kung titingnan mo ko, para na akong dalagang-dalaga. Tangkad ko, buo na yung katawan ko. Pero ayaw mo, kasi ayaw din ng parents mo. Oo, kasi tsaka bata pa ako. Tama. Tapos noon, mga nung 15 na ako, parang nanonood kami ng Channel 13. Tapos, ayaw kami papasukin sa gate. Nakita ako ni Ricky Lo at saka ni Ethel Ramos. Tapos nung nakita nila ako, ay, papasukin mo yan. Sabi nga, papasukin mo yan, kausapin namin. Tapos kinukuha uli akong artista. Di sabi niyang, binigay ko yung address ko kasi medyo matanda na ako. Na ako noon mga 15, gano'n. Tapos, ang dumating sa bahay namin, si Hil Portes. Pinamili niya ako ng mga damit, ng mga sapatos, pinictorial niya ako, pinagtupis niya ako dun sa bahay namin. Tingnan daw yung katawan ko. Sabi niya, sali kita ng Miss Philippines, ng Binibining Pilipinas. Sabi niya, hindi pa rin ako sumali ng Binibining Pilipinas. Naglalakad ako sa mall, first year college na ako yata noon, o basta magka-college na ako noon, basta 16 na ako. Sabi sa akin, may lumapit sa akin. Ang pangalan niya, Nelson Bartolome. Yung pala, nagmamanage pala siya ng mga beauty queens. Actually, naglalaro pa ako sa kalsada ng panahon na yun. Hindi pa ako marunong, as in talaga, hindi ako marunong sa katawan ko, ganito, ganyan, hindi. Pero laging lumalapit sa iyo. Oo, lagi. 'Di ba? Magnet ka talaga ng mga naghahanap talaga ng mga beauty contestant at mga artista. Oo, kasi nga matangkad nga siguro. Oo, may dating ka talaga. Tapos tinrain niya ako. Pero nung time na 'yon, naging ramp model ako, nakasama ko sina Debbie Miller, sina Eden Pastrana, si Ronnie Regalisa, si Julio Diaz yon. Tapos, pero sina Lito Gruet, mas ahead pa sana. Mas senior. So, pagkatapos ng model na ganyan, sumali na ako ng Binibining Pilipinas. Tinuruan kami doon, kung paano maging, siyempre, di ba? Out of 300 plus or 400 plus. Nung 100 plus na lang kami, papasok ka na sa isang room doon sa hotel, pasok ka sa isang room, tapos andyan yung panel, andyan yung mga taga Palmolive Philippines, mga bla bla, kung ano-ano. Tapos andun si Miss Margie Moran, tsaka si Gloria Diaz. I remember talaga ang question sa akin ni Miss Margie Moran. Why did you join this contest? Ang sagot ko talaga, I want to be like you and Miss Gloria Diaz. Wow. Yun lang. Kasi, bakit ganda na sagot, bakit ako magpapaligoy-ligoy, di ba? Tapos after nun, pinatayo na nila ako, tapos okay na daw. So, lumabas na ako. Paglabas kong gano'n, yung next contestant. Kaya nung out of 100 plus, napili ako dun sa official candidate. Yeah. Alam mo, may yung mga manliligaw doon, may basketball player na sikat, gano'n. Bawal na sa amin lumabas sa hotel. Meron na kaming mesa na hanggang doon mo lang papadala yung mga padala sa'yo, hanggang doon lang. So may nagpapadala sa'yo ng flowers. So, siyempre, feeling mo, ang ganda-ganda mo, di ba? Pagkatapos nun, natalo na kami, siyempre, pero tinapos namin yung pageant. Sinong nanalo? Nanalo ng Binibining Pilipinas Universe, si Miss Desiree Verdadero.
Bait nun. Hanggang ngayon, kaibigan ko siya sa Facebook. Hi, Des! Tapos, ano siya, naging third runner-up siya sa Miss Universe. Tapos kaibigan ko rin si Miss Mehmet Nachor, Miss Maha Philippines. Tapos isa, Catherine Jane Bromit, ano naman yan, Miss World, parang World. World siya. Tapos si Rachel Ann Wolf, Miss Young Philippines. Paano mo describe yung pakiramdam mo nung hindi ka nanalo? Wala lang. Wala. Actually, Hindi ka na-depress o nalungkot? Yung iba doon, parang may mga na-depress kasi nag-expect sila. Kasi nga, kagandahan din talaga sila. At saka sikat din sila. Ako naman hindi eh. Para lang ako naglalaro. So, ano ang first experience mo talaga sa movies? Nagtupis ako. Sa isang scene? Oo, kasama ko si Rio Locsin. Kasi kunyari, magkakaibigan kami nasa pool. Tapos andyan tapos sabay-sabay kami nagsishower. Tapos yung grupo ng mga lalaki nasa kabila. Ganun. Kami nagsishower kami, puro kami mga babae. Ganun. Yun lang. Ganun lang. Parang Yun extra. Lang. Parang oo. Nakaibigan ka lang niya na may dialogue na isang line. Yun lang. Oo, walang Wala lang nag-invite sa'yo na gawa ka pa ng ibang mga pelikula. Pupunin ka namin. Ayaw ko na. Ayaw mo na talaga? Ayaw ko muna. Para bang, ang bata ko talaga, parang wag muna. So, nag-concentrate ka na sa pag-aaral? Oo, nag-aral ako. High school ako noon eh. Nag-high school? Tinapos mo yung high school? Tinapos ko yung high school. Tapos yung kolehiyo ko, actually, hindi ako pumunta ng graduation ng college. Pero kahit papano, nakarating ako doon sa 4th year college ako. Hindi ko na... Hindi ka nakagraduate? Hindi lang ako pumunta ng graduation. Okay. Kasi ako noon eh, ano ba nang ginagawa? Parang nag-aartista na ako noon. Nag-aartista ka parang, na noon. una kong ginawa noon, introducing ako alapaap ni Tata Esteban. Tapos may eksena doon na kunyari, ni-rape ako ng isang aso ni Jabbar. Di ba sumikat si Jabbar? Yung German Shepherd yun. Ni-rape ka ng aso? Doon? Oo, doon sa eksena. Horror ba yan? Horror na sexy. Tapos siya, yun yung experience ko doon. Kasi kunyari napoposes yung aso. So kaya ayan. Actually, yun, pang Metro Manila Film Fest. Yun. So doon ka nakilala sa movie na yun? Tapos noon, marami nang kumuha sa akin. Mga sexy roles lagi yan napupunta sa'yo? Nagkaroon ako ng sexy roles na launching movie ko. Actually, nakasama ko pa dun si Myrna Castillo. Sinuportahan niya ako dun. Sama ko si Gino Antonio, si Greggy Liwag. Just imagine that, diba? The names, The legends of sexy movies. Hindi ko lang inabot nun si yung isang George Estregan. Si Estregan? Jr. Hindi ko yun inabot. Parang namatay na siya that time. Uso nun ang penetration. Ayan. Pero mabuti na lang, talagang ako, hindi na lang ako mag-artista kung pipilitin niyo ako sa ganyan. Tinry ba nila? Tinry nila i-offer sa iyo ang Penny Movies? Oo, pero hindi talaga ako pumayag. Ayaw mo? Sarili kong desisyon, lalong hindi papayag ang mga kapatid ko at ang parents ko, di ba? So, hindi talaga. Merong ibang gumagawa nun for that particular movie na, siyempre, hindi ako, may iba. Pero pinapalabas, ikaw yun? Hindi. Merong ibang karakter. Oo, ibang karakter. Okay. Kasi nga talagang hindi ako pwede. Pero hindi naman pinalalabas sa, let's say, yung mga malalaking sinehan dito. Papalabas nila yun outside Manila. Oo, para walang huli. Doon sila kumikita nung time na yun. Gaano kalaki ang difference ng bayad kapag mag-go all the way ka as compared doon sa hindi ka mag-go all the way? Yun ang hindi ko alam na... Hindi sila nagbigay ng figure sa'yo? Parang, kung gagawin mo to, ito makukuha mo? Hindi. Walang offer na gano'n. Kasi manager ko noon at house ako ni Mrs. Rose Flaminiano, FLT Films. So, alam niya yung decision ko na hindi talaga siya gumagawa. Hindi niya ako ginagawa na gano'n. Ibig ko sabihin, binigyan niya akong respeto. Galing ako ng
beauty cult ng Binibining Pilipinas Parang, di ba, yung hindi ko naman sa inaano yung iba, no? Pero, syempre, yun, pumayag sila. Ako talagang hindi. Tapos, noon, nagkaroon ako ng movie na pangalawang solo ko. Si Celso Ad Castillo ang director. Siyempre, magkaroon ka ng director na mga ganon. Okay na yon kahit sexy, di ba? Kahit ano yung ginawa mo dun sa film na yon. Tapos, yun nga, naging asawa ko dun yung, sa totoong buhay, anak ni Celso, si Christopher Ad Castillo. Tapos noon, gumawa na ako ng iba pa. Tapos, natanggal na ako sa sexy roles. Napunta naman ako sa Viva Films, 1990. Yun yung time na kinuha rin nila ako, kinontrata nila ako na puro ano na lang ginagawa mo, yung leading lady ka, ng artista, tapos rom-com, yung mga ganun na. Ano pinaka-sexy na ginawa mo? Ano na yung pinaka-extreme na sexiness na ginawa mo sa movies? May love scene, pero alam mo yun, meron kasi akong mga underwear na talagang parang manipis na parang balat ko talaga. Na skin, ko talaga, skin tone ko. Suot ko yun. Lagi akong may suot na gano'n. Tapos, pag dito naman, di pa pinapakita noon palaging dito, kaya sa likod. Tapos, alam mo na yun, naghahalikan. Tapos, akala, yung mga kamay ng lalaki, parang... Pero, nung time na yon papayag ako ng frontal nang wala talaga hubo. Pero gusto ko, ako lang mag-isa. Wala akong ka-eksena. Director lang, saka yung cameraman. Oo, tapos wala akong ka-eksenang lalaki. Papayag ako na. Halimbawa, naglalakad ako. Kasi meron ako doon na sira na ulo ko eh. Di ba nakikita mo naman yung ibang mga, yung sa totoong buhay, yung... Nakahubad. Oo, di ba? Yung parang ganon. Papayag ako ng time na yun. Gumawa ka ng ganon scene? Oo, pero ano siya nakat na agad yon dahil nga hindi pwede sa MTRC. Okay. Pero kasi, sa mga probinsya, pinapalabas yun. Siguro. Pero, Betamax din. Oo, yun lang. Pero wala akong kasamang kaiksenang lalaki. Yung solo ko lang. Tapos last 2013, Metro Manila Film Festival, ilang taon na ako noon? Mag-50 na ba ako? Noong time na yun, 43. Nag-topless ako noon. Nag-topless ka? At that age. At 43? Oo. Kasi, pero hindi pinalabas dito yun. Pinalabas dito, pero yung nag-topless ako, international. Kasi ganito. Ang movie kasi, kaya ako pumayag, San Pedro Calungsod. Metro Manila Film. Religious pa? Religious. Kaya ako pumayag. Kasi age ko, ang tanda ko na. Kasi kunyari ako yung reyna ng mga walang hiya na parang may bar ako pero yung setting ng bar talagang parang sinauna pati mga baso. Kasi ni-research nila. Meron akong mga babae dito binubugaw. Tapos, ngayon pumunta si San Pedro Calungsod pero hindi pa siya siyempre hindi pa siya santo noon. Punta siya, inausap niya ako. May mga sinabi siya sa akin mga religious na bakit mo ginagawa to, yung mga ganun. Tapos sinasabi ko, ito ang daan, papuntang langit, walang yanga. Pag nakatalikod ako, pagharap ko, may buhok ako dito kasi may buhok ang... Tapos nakabahag ka lang na parang tibak sa likod, parang to. So parang kang naked, di ba? Pagharap kong ganyan sa kanya, kita niya ako may buhok. Nung sinabi ng director na, take na tayo ulit, okay na yung dialogue namin. Tapos na yung eksena na yan. International. Ibig sabihin ng international, alisin ko na yung buko. So, pagharap kong ganun, nagulat si Rocco Nasino. Kasi siya yung San Pedro Calungsod. Nagulat siya. Hindi niya alam yon pero nakatalikod naman siya. Kaya, natural na nagulat. Sandaling-sandali lang yun. Pumayag ako na. Kasi San Pedro Calungsod. Yeah. Kamusta yung naging buhay mo nung kasikatan mo? Nung kasikatan ko, gustong-gusto ko lang talaga, ayoko talaga yung wala akong ginagawa eh. Gusto ko, gagawin ko lahat para maging busy. Dahil? Dahil, gusto ko yung, una kumikita ko, tapos
gusto ko yung ginagawa ko. Anong ginagawa mo sa perang kinikita mo ng time na yun? Nung time na yun, biglang, kasi alam mo yung mayroong nangungutang, nanghihiram sa'yo ng pera, pero ako, hindi ko kino-consider yun as hiram. Masaya ako na bigay ko na lang. Bigay mo na. Yung hindi ko naman sinasabing malalaking halaga, no? Kasi ano rin naman ako noon, nung time na yon, kahit papano, kahit nasa abroad yung ate ko, tumutulong ako ng panggastos ng bahay namin, yung mga ganun. Wala ka naging boyfriend sa showbiz na artista? Sa showbiz, wala akong, alam mo kasi, yung mga artista yan, lalo na kung location, ang shoot nyo, no? Probinsya, meron dyan magpapadaplis sa'yo. Diba? Syasyutain ka lang dun lang sa location. Pagdating nyo ng Manila, hindi na kayo. Dahil? Based on experience ba yan? O, hindi, may mga ganun. Alam mo lang? Alam ko. Kasi mas gusto ko. Kaya hindi ako masyadong naiintriga noon. Kasi as much as possible, gusto ko maging private ako. Hindi ako, ayoko nang expose me. So kung hindi man taga-showbiz, meron ka rin naging boyfriend na taga-labas? Meron. At saka matatawa ka sa akin, namimili ako ng school kung saan ka nag-aaral. Tinatanong mo? Bakit? Where do you go to school? Gaganon ako. Pag sinabi niya yung school, hindi ko gusto, ayoko. Bakit? Gusto ko lang UP, San Beda. Okay. Susi. May ganun, di ba? Lumaki kasi ako sa UP, hindi man ako doon nag-aral. Doon yung area namin kasi Balara kami. So pag gano'n na hindi graduate doon, busted agad? Pag hindi ka nag-aaral doon, hindi. Bali wala sa... Pero merong time na naisip ko, pwede naman akong kahit wag na mag-aral. Mag-asawa lang ako ng mayaman. Pwede na. Di ba? Yayaman na rin ako. Pero hindi napili ko pa rin yung maging masaya ako. Mag-asawa ng mayaman. Pero syempre, yung mga nanliligaw sa'yo na mayaman, nung time na yun, yung iba doon, hindi naman planong magpakasal sa'yo. Oo, yung iba doon, gagamitin ka lang for some reason, gagamitin ka lang. At one time na meron isang kilalang politiko na nanligaw sa'yo. Oo, neneng. Paano kanya niligawan itong binabanggit mong may mataas na posisyon sa gobyerno? Highest position. Highest position. Okay. Paano kanya niligawan ng tao na yan? Nung niligawan niya ako, bata ako. Siguro, 15, gano'n. So wala pa siya sa highest position? Wala pa siya Artista sa highest. pa siya noon? Ano pa siya noon? Parang mayor. Okay. So, ayoko, hindi po pwede pumupunta sa bahay namin, ganito, ganyan. Tapos after noon, nawala. Nag-artista na ako, di ba? Ngayon ako kakanta sa isang event ng KBP. Ng kapisanan ng mga broadcaster. Kakanta ako. Kasi kumakanta na ako sa mga club noon. Di ba uso nun yung sexy star na kumakanta? Yes. So, guest din siya. Vice President na siya noon. Okay. Ngayon, natatandaan pa ako syempre ng kanyang lawyer. Sabi ni boss, gusto mo lang daw pala mag-artista, hindi mo pa sinabi sa kanya lawyer. Alam mo, natawa ako noon. Sabi ko, pasensya na po kasi bata ako. Nag-usap kayo noon? Hindi nag-usap. Bata kami na. Tapos, kinuha yung address ko. Nakatira na kami sa Frisco noon, sa apartment. Nagulat ako, dumating doon. Dumating na naman. Mataas na posisyon, VP na eh. VP na. Pagdating doon, in-invite lang ako sa isang organization, Mowel Fan. Christmas party. Yun lang, in-invite lang ako doon. Tapos noon, hinatid na rin ako, kasama ko yung tita ko. Tapos, bumalik pa rin siya one time, bumalik pa rin siya. Pero, wala ako doon. Tsaka, hindi rin naman ako interesado. Pero sinabi ba niya sa'yo na... sinabi niya sa'yo na may gusto siya sa'yo? Siguro yung bata ka pa, hindi niya kasi sinabi, pero nung bata ka pa, nandyan na siya. Tapos nung
andun pa rin siya, natandaan ka pa rin niya, pinuntahan ka pa rin. Pinuntahan ka pa. Oo. Merong something. May diba? something. Tinatawagan ka ba niya sa phone? Hindi. Hindi. Wala pong cellphone noon, wala pang. May telepono kami, tapos hindi siya tumatawag. Hindi siya tumatawag. Basta pumupunta lang. Pumupunta na lang. At sa pagpunta niya na yun, nakakapag-usap kayo siyempre, no? Oo. Wala siya nababanggit to na kung gusto mo. Oo, parang wala offers? Wala. Pero, syempre, alam mo na yun. Pagka nagpakita ka rin sa kanya ng okay ako, pwede na siguro yun. Ayun. Diba? Hindi ka nagpapakita. Parang hindi mo pinaparamdam sa kanya na gusto mo rin siya. Tapos merong artista na rin ako noon, baguhan ako. Meron ding isang super sikat na tao. Super sikat talaga. Ano ginawa nito? Meron siyang isang team sa PBA na kinuha ko ni Peter Gunn. Kilala mo si Peter Gunn? Familiar name, but not personally. Siya yung manager. Siya yung ni Dennis Roldan noon. Siya yung pinaka-manager. Kinuha niya akong muse sa PABL. Ang captain ball pa noon, si Leo Isaac. Tapos Hope, ang team nila. Tapos kinuha ko, binayaran ako. Tapos noon, nagulat ako. May nagpapadala ng regalo sa akin. Merong bigas, 2 sako. Merong kitchenwares. Merong ganito. May driver na nagpunta sa akin. Sabi ko, bakit po? Sa Valle Verde ako nakatira noon. Sa townhouses. Sabi ko, ano po yun? Pinabibigay po ni boss. Sabi ko, sino po? Binanggit yung pangalan sa akin. Sabihin ko na rin, Danny Floro. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Hindi ko siya nakikita ng personal. Kasi ang nagbayad naman sa akin, si Peter Gunn, di ba? Tapos, binapadala na ko sa akong t-shirt mula pang bata hanggang pang matanda. Sabi ko, ano ba to? Tapos, may shooting ako ng Baguio, pinagamit sa akin yung card niya, membership card niya ng country club. Tapos, meron siya, yung kotse niya, pagdating sa Baguio, tapos yung driver ko. Syempre, parang sige, binibigay ninyo di ba? Diba? Parang wala namang hinihintay kayong kapalit. Hindi nyo naman kinakausap, di ba? Pero nagkita na kayo? Hindi pa. Hindi pa rin, gano'n lang, pahiram lang, gano'n, bigay. Oo, gano'n. Binibigyan ako ng pera na sa sobre ng driver. Sabi niya, ma'am, baon niyo raw po. Sabi ko, ano yan? Siyempre, may kasama akong alala. Tinignan niya, siguro binigyan. Sabi ko, hawakan mo na lang. Sabi ko sa driver. Kasi sweldo naman ako sa shooting Sabi niya, hawakan mo na lang. Pag may bibilin tayo, di bilhin natin. Hanggang sa umuwi kami. Nung nakilala ko siya, ito na, nagulat ako. Hindi naman ako nagulat sa kaya lang, kasi mahilig ako sa magandang lalaki. Okay. Nung bata ako. Nung nakita kami, nirespeto ko siya. Maraming salamat po, sabi ko, sa lahat ng ibinigay ninyo. Pag po kailangan ninyo ko, halimbawa po, mag-muse o maggaganito, o merong mga events, o may mga tawagin niyo lang po ako. Okay po ako. Para bang sinabi ko sa kanya na, ayoko po. Friends na lang tayo. Friends tayo. Nakita ko siya, hanggang dito ko siya. Nagalit ba? Hindi naman. Hindi. Sabi niya, sige pagka tutulungan mo kami, pag ganito. Sabi ko, ako. Tapos, syempre, sinikreto mo na, sir, hindi po ako po pwede sa ganyan. Ayoko po mag-boyfriend. Ganun ako. Kasi unang-una, ayokong masaktan ng pamilya ko. Mga kapatid ko. Siguro kung ibang babae yun, di ba, igagrab na nila. Ako hindi. Hindi ka nasilaw sa gano'n. Hindi. Kaya nga, minsan yung mga kaklase ko noon, kasi yung mga kaklase ko noon, tsaka yung naging friends ko nung high school, college, sila pa rin yung kaibigan ko sa showbiz. Kaya, ayun, sinasabihan nila akong tanga. Pero hindi. Pero depende yun depende. Hindi mo masasabi kung anong magiging future, di ba? Oo, di ba? Pucha, ang dami mo ng pera. Oo, di ka naman happy. Masaya, di ba? Maganda naman yung mo. Tsaka, uunahin mo yung mga sasabihin ng mga kapatid mo, ng nanay mo. Kasi ang nanay ko noon, gustong-gusto talaga lang din ako mag-artista. Gustong-gusto nun. Kahit nagubad ako noon. So, naging serious talaga na partner mo ay yung anak ni Celso at Castillo. Wala nang iba before him? Meron, nagkaroon ako ng
Pero hindi ko siya nakasama eh. Yung anak ni Celso. Pagkatapos nung kinasal kami, after a week, umuwi na siya sa US. US citizen siya eh. Tapos gumagawa rin siya ng film dito, naging director din siya. Tapos after 28 years, doon lang kami nakita na namatay ang father niya, si Celso. Ha? Oo. Hindi kami nagsama, hindi kami, kasi nung pumunta na siya ng US, may US visa na ako, kasi kaya siya umuwi para i-petition niya ako eh. May plane ticket na ako, everything. Hindi ako umalis. Dahil? Ayoko. Kasi may karir pa ako noon, at saka takot ang mother ko noon. Takot ang mother ko noon na baka kung anong mangyari sa akin. Kasi, pero na-in love ka sa kanya? oo, kasi naging husband ko siya. Pinakasal kami ng lolo niya eh. At habang nandito kayo sa Pilipinas, gaano katagal kayo nagsama? Nung kinasal kami, after a few days, pumunta na siya ng US. Ganun lang kaikli? Ganun kaikli. Tapos after 3 years, o 4 years, bumalik siya, ayoko na. Hindi ka na-in love sa kanya? Na-in love, pero nawala din. Nawawala din pagka yung ang layo ninyo, tapos ang hirap na hindi naman. Kasi noon, ang communication, ngayon, ang bilis lang eh. Mag-video call lang kayo, ayan na eh. Diba? Noon kasi, di ba, pupunta ka pa sa PLDT station, doon ka tatawag ng long distance. ng long distance. Eh, siyempre, ang mahal din noon. Bihirang-bihira pa yun. So, parang nawala yung Nawala. Pero sayang nga, kasi siya talaga yung nagpakasal ako. Oo. Tapos noon... Hindi ka nagkaroon ng affair noon sa Pilipinas habang nandun siya sa abroad? Wala. Walang gano'n? Wala. Tapos nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos ayun lang, wala lang din. Pero parang ayaw ko lang din. Ang boyfriend na to ay artista rin? Ay, hindi. Anong trabaho ng boyfriend mo? Wala lang. Pangkaraniwang tao. Serious ba to? Naging serious boyfriend mo siya? Naging serious, pero umayaw ka na din. Alam mo yan. Kasi ako hindi naman ako madaling magsawa. Kaya lang, ako yung taong iiyak na lang ako. Iiyak ako sa sarili ko. Kahit ako nasasaktan. Hindi ako yung papakita ko sa'yo na, eto ko, umiiyak ako, maawa ka sa akin. Ayoko. Ba't kayo naghiwalay nun? Siguro, ayoko na sabihin yung reason. No? Pero, naghiwalay kami, parang dahil dun sa reason na yan, na ako yung humiwalay. May Kasi asawa? Wala naman. Ako lang din yung... Paano ko ba sasabihin? Sige, sasabihin ko. Sabihin mo na. Natuto rin ako magsugal ng konting time. Konting lang na time. Na ayaw niya ng gano'n. Sige, hiwalay na lang tayo. Kasi wala naman din akong anak. So, nalulung ka ba sa sugal? Ay, hindi. Hindi. Never. Laging libangan mo ang sugal? Laging libangan. Na ayaw niya? Oo, ayaw. Yun lang. Ayun. Ano kasi sugal? Na bingo. Bingo. Machine. Bingo machine. Oo, yun lang. Pero nung Hindi ka naman nag-drugs nung time na yan? Hindi ka pumapasok sa ganyan? Never. Ayaw ko. Kasi nakita ko yung drugs sa mga kasamaan mo sa industriya na ayaw ko. Sabi, gumaganda raw sila kasi pumapayat. Hindi. Ayaw kong i-try kasi may nakita na ako, may nasira ulo, di ba yung mga gano'n, nawala sa sarili, na-feature nyo na yata yun. Ayoko. Ayaw mo yun? Ayoko na. So, sugal lang talaga ang napasok mo? Oo, pero sandaling oras lang talaga. I guess hindi ka rin siguro masyadong in love sa kanya. Siguro. Di ba? Kaya gano'n. Ang dali mong hiwalayan. Oo, siguro. Kasi kung sinasabi mo nga sa akin na hindi ka nasisilaw sa pera, mas importante sa yung happiness, ibig sabihin, hindi ka happy nung time na yun. Oo, hindi na rin siguro ako happy. At saka, wala yung sugal, wala rin naman eh. Ibig sabihin parang, punta lang ako dyan, sandali lang, isang oras, please na ako. Yung ganun lang ako, yung parang, di ba sabi ko nga, gusto ko lang yung lagi akong may ginagawa. Siguro kung may anak ako, siguro hindi rin ako mapupunta sa mga maling tao or maling gawain. Hanggang sa namatay siya noong 2018. Ginagawa niya yung movie siya nagdi-direct. Nakapag-usap pa ba kayo bago siya namatay? Hindi. Hindi na? Hindi na kasi meron siyang naging girlfriend na, pero ako yung greatest love niya. Kaya lang,
since ayoko na nung time na yun sa kanya. So, nagkaroon siya ng girlfriend, tapos hindi na kami nag-usap. Pero nung nandito siya, nung 2018, may ginagawa siyang movie. Tumawag sa akin ng tito niya, kapatid ni Celso. Tumawag sa niya kung tulungan ko raw siya kasi nasa ospital si ganyan, nasa ICU, ganito, ganyan. Tulungan ko raw na magbantay. So, hindi ako makakabantay. Pagdalaw ko sa kanya, umiyak ako kasi 38 years kami hindi nakita. Dahil, ano nakita mo? Niyakap ko siya, brain dead. Actually, tinanong ko yung doktor, sabi sa akin, 70-30. So, wala ka nang, nakakoma. So, niyakap ko, nagpakilala ko, umiyak ako, humingi ako ng sorry kasi nga hindi ako napunta ng US. Tapos, nung umiiyak na ako, nagsosorry ako sa kanya, siyempre sinasabi ko sa kanya yung pangalan ko. Nakita ko yung luha niya dito, lumuha talaga. Lumuha siya rito ng, I guess, mga 2 yon. Sabi ko, Dok, naiintindihan ba ako? Baka, sa akin lang, Dok. Kasi nagkilala talaga ako na talagang, tapos nung umuwi na ako, sabi ko dun sa tita niya na nagbabantay sa kanya, Tita Opel, huwag ka nang bumili, kasi 10 na ng gabi yun huwag ka nang bumili ng food bukas, ako na magdadala sa'yo. Sabi ko, umagang-umaga, nandito na ako, sasamahan kita. Sabi ko kay Tita Opel. Tapos nung umuwi na ako, from St. Luke's hanggang sa amin, 20 minutes lang. Pagdating ko sa bahay, tumawag si Tita Opel. Sabi niya, pinapump na daw. Sabi niya, Aisa, sabi sa akin, parang ikaw lang yung hinintay. Pag alis mo, eto, pinapump na siya. Parang wala na rin pag-asa, ganyan. Kaya dinesisyon na nila. So, namatay na siya. Yun yung, nakagawa ako ng story na, The Closure. Gumawa ka ng script? Oo, pinagawa ko. Sa buhay niya? Sa buhay na, yun lang. Yung dalawa? Yun lang eksena yun. Yung eksena. Yung, parang wala kasi kaming closure eh. So, yun yung closure nung namatay siya. So, may regrets ka pa rin ba hanggang ngayon? Regrets? Sa kanya, wala na kasi nawala din naman yung pagmamahal ko nung time na yon. Kaya lang, minsan maiisip mo lang, pero hindi ka naiisip mo lang na, siguro, kung nagsama na kami, pumunta na ako sa Amerika, may mga anak na ako, siguro ganito, or kaya itong naging boyfriend ko, na ganito, nagkaroon na, Kasi ang greatest, yung, hindi ko naman masasabing failure, di ba? Kasi bigay sa akin, ayun yung, di ba, God's will na, sinasabi nila, di ba? Yung hindi ka nagkaanak. Parang ang hirap-hirap isipin. Bakit naiisip mo yun? Naiisip ko yun kasi naiisip ko paano yung pagtanda ko. Matatanda na yung mga kapatid ko kasi pangalawa ako sa bunso, di ba? Hindi man ako pwedeng alagaan ng pagtanda ko, alagaan ako ng mga pamangkin mo, siguro pupuntahan ka lang, ganon. Tapos yung mga kapatid mo, kaya lang matatanda na rin sila, di ba? Ang sakit nun, yung hindi ka nagkaanak, di ba? Alam mo, minsan naisip ko siguro yung, actually, ngayon, siyempre hindi ako nagpapahalata. Takot ako. Kasi nakita ko yung last year. Ito ko yung dalawang kapatid ko kasi last year nawala, namatay sila. Yung isa cancer, yung isa diabetic kasi. Dito sila. In 1 year, 2 silang nawala. Nawala silang, yung isa walang asawa. Siyempre, wala ring anak. Kasi isa naman, isa lang yung anak. Layo pa. Yung, naisip ko yun. Naisip ko yung pagtanda ko. Kasi wala akong anak. Diba? Ang sakit-sakit nun. Kasi, nung time na nag-artista kasi ko, siyempre, pag nagbo-bold ka, nagkakaroon ka ng monthly mo, no? Ako tingin ko isa yun sa naging paano ko ba sasabihin, naging
hang up ko or isa sa dahilan na kaya hindi ako nagkaanak. Kasi natatandaan ko noon pagka may monthly period ako, ayokong masira yung shooting, ayokong masira yung schedule ng ibang artista, pati ako. Lulusong ako sa swimming pool, yun ang eksena, or magbabasa ako, or sa dagat. Every time na may eksena ako na ganon, na tapos meron ka monthly period, umiinom ako ng gamot para mag-stop. Or gagamit ka ng tampons, tampons, para kasi pag lumusong ka sa tubig, siyempre, maano ka baka nakakahiya. Nakakahiya, di ba? So, ganun ang ginagawa ko doon. Every time na may shoot ako ng ganun, talagang umiinom ako ng gamot. So, iniisip ko, siguro isa yun sa, kaya hindi ako nagkaanak. Masyado mong prioritize yung trabaho mo. Oo, tama. Tama yun. Kailan mo lang nasimulang... Which is mali pala. Oo nga eh. Pero kailan mo lang nasimulang isipin yun na, teka muna, bakit nga ba hindi ako nagkaanak? Kasi nung gustong-gusto mo na magkaanak, alam mo yun, naisip mo yun, kasi nung gustong-gusto mo na magkaanak, hindi ka na magkaanak. Dahil? Dahil siguro, ewan ko, kasi ano naman ako, yung healthy naman ako, hindi ko alam bakit ako nagkaanak. Tinry nyo ba? Oo. Ng partner mo? Oo, hindi talaga. Wala. Hindi talaga. Kahit si Chris, siyempre hindi rin naman siya. Hindi ako nagbuntis. Oo. Ang sakit, di ba? Ang sakit nun. Kasi minsan yung... hindi ako umaarte noon dito sa... Talagang every time na maiisip ko yun, pag nag-iisa ako, di ba sabi ko nga sa'yo, pagdating mo, nakikinig ako ng sounds. Kasi pag naiisip ko yun, masakit sa akin. Tapos merong biro na siguro kung nagkaanak ka, sasabihin sa akin ng kakilala ko, kaibigan pa. Kung hindi pang Miss Universe, basketball player kasi matangkad ka. Tapos sasabihin sa'yo, maganda ka, gano'n. Pag gano'n ang sinasabi, ano nararamdaman? Nasasaktan ako, pero hindi ko pinapakita sa kanila. Iiyak na lang ako sa pag alis nila or ano, gano'n. Pero, okay lang. Hindi mo naisip na mag-adapt na lang ng bata? Hindi. Kasi may mga anak din naman yung mga pamangking ko. Pero gusto mo yung talagang yung galing sa'yo mismo? Oo, sana. Oo. Tapos meron akong nakasagutan nun. Tapos ang sinagot sa akin, kasi hindi mo naiintindihan, wala kang alam, sabi sa akin. Kasi hindi ka nagkaanak. Ang sakit-sakit nun. Pero hindi ko pa rin pinapakita yun, kahit sa mga kapatid ko. Hindi ko pinapakita yun. Sinasarili ko yun. Akin lang. Kapatugtog lang ako. Tapos iiyak lang ako. Kasi, lalo na ngayon, tumatanda na, diba? Sino yun? Sino kasama? Sinong mag-aakay na lang sa akin pagtanda ko, diba? Kaya masakit. Pero, kaya lang tinanggap ko na rin. Dahil wala naman na rin akong magagawa. Basta ako, nananalangin ako sa Diyos. I always praise Him. Wino-worship ko talaga siya na kung ito talaga yung wala naman akong magagawa, di ba? Kasi wala talagang perfecto. Maganda ka, matangkad ka, matalino ka, ganito. Pero meron pa rin isang bagay na hindi sa'yo pwede. Masakit. Kasi naiinggit ako doon sa meron na akong kumari dito. Ang hirap sa buhay pero ang daming anak. Alam mo yun? Diba? Yun, masakit yun. Masakit talaga. Minsan, yung mga nagsasalita sa'yo ng gano'n, di nila nararamdaman yung mga nararamdaman mo. Sakit yun. Meron ka bang ngayon? Meron kang partner ngayon? Wala. Wala. Isa rin siguro yun sa dahilan kung bakit hindi ka masaya ngayon. Ngayon, bakit hindi ka mag-date? Diba? mabas, no? Bata ka pa naman. Diba? Maganda ka. Nay. Oo, I'm sure maraming gusto manligaw sa'yo. Open ka ba sa ganun?
Bakit may papakilala ka ba? Hindi, panay mo sa mga viewers natin, ha? Baka naman, di lang nila alam. Matagal nang may gusto sa'yo. Yung mga ganun ba? Ang ibig ko lang sabihin, may puwang pa ba sa puso mo para tumanggap ng mga manliligaw at buksan ang puso mo sa isang panibagong pag-ibig? At my age? At your age? Oo naman, pwede. Kaya lang, paano? Sige, pwede naman. Pwede naman. Oo. Pero ano na lang ang gagawin nyo nun, ano? I mean, Uy, hindi maraming pwedeng gawin. Experience life together. Di ba? Tsaka ano, no? Kasi at least madadivert yung attention mo from yung depression mo na ang reason ay yung hindi ka nga nagkaanak. Baka naman ang hinahanap mo lang talaga at this point is happiness na pwedeng ibigay ng isang tao magpapakita sa iyo ng tunay na pagmamahal. Sige. Sige. Why not? Why not, ha? Why not? Ako naman, I feel safe naman, no? Basta kasama ko yung mga kapatid ko. Nandito ako sa bahay namin. Safe na ako noon. Kaya lang, yun nga, siguro, oo nga, ano? Diba? Yung happiness, oo nga. I mean, you can't stay here for the longest time, di ba? Life is short. Ikaw na nagsabi nun. Enjoy life to the fullest. Every day, dapat nagka-count yun. So, kung may makilala kang isang tao na papaligaya sa'yo, di make the most of your life together. Yeah. Hanggang katapusan. Okay. Kasi, alam mo, inisip ko nun kahit na wala nang akong maging asawa, basta magkaroon ako ng anak. Nung may time na gano'n, naiisip ko yun. Parang ang sarap-sarap siguro, no? Siguro. Pero wala ka namang magagawa na ron, di ba? At this point, no? So, ba't di mo balikta rin? Baka naman masarap yung kahit walang anak, pero may asawa. Oo nga, no? Tama ka doon. I'll take it talaga from you. Start dating. Talaga? Papakilala ka ba? Ay, meron niya. Marami yan. Sigurado. Pag nakita ka ngayon, alam mo na. Thank you so much, Isadora. Thank you. Thank you also. Wish At you saka all the sorry. best, ha? Sana magkatotoo ang pangarap ko para sa'yo. Pupuntahan kita agad. At saka sorry na paiyak ako, kasi talaga huwag ka mag-sorry kasi tao ka lang naman. Ano bang tawag doon? Greatest failure? What? It's not a failure. It's not a failure. Don't consider it a failure. Ano yun? Isa yung pagsubok siguro sa buhay. Pagsubok na kakayanin mo rin. Pero, meron lang nagpapahay kasi nanonood siya ng Unplugged. Nanonood siya sa'yo. Thank you. Salamat. Nasa New York siya. Thank you. Hi, LS. Love you. Wow, may fan pala tayo sa New York. Nasa New York siya, nanonood siya sa'yo. Thank you, Thank you. Thank you sa panonood. Thank you rin for sharing your story with us. Marami ka na-inspire ng mga viewers natin, especially doon sa mga minsan na kakaligtaan nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pamilya. Correct. Diba? Tama. It's about time, no? Thank you. Maraming salamat din. Maraming salamat. Namamalo ka ba ng anak? Ako po, hindi. Si Nathan, oo. Paano pamamalo at bakit kailangan mamalo? Ano po, parang kunyari, kakamay, gaganunin lang niya. Para mahina lang siya, pero alam na, ni Nat, kasi makulit na talaga eh. Minsan biglang nang gaganon. Ganyan, tapos binasasarabunutan ako biglang ginaganon. Parang inaano ni Nathan yung tama at mali. Kumbaga, ayaw niyang ma-spoil yung anak po namin, ganun. Ay, ako kasi parang, alam niyo yun, sa ibang tao nga, sobrang maawain ko, lalo na sa pamilya. Parang hindi ko kaya, parang ganun. Pag lumalabas kayo, dinudumog ka, pa-picture, anong effect nun sa mga anak mo? Pa nakikita, dinudumog ka? Si Nat po, marami rin po nagpapapicture sa kanya. As in, baby na rin. Then sinasabi niya po, no, stop. Na ganun siya. Parang, ayaw din niya na may nagpapapicture sa akin. Sabi niya, no, stop. No, gaganon siya. So, okay sa'yo na ganun siya. Na pinapastop niya yung mga nagpapapicture. Kasi yun yung nararamdaman ng isang bata eh. Opo, kasi okay lang. Pag po meron siyang mga kalaro na mga same age niya o mas matanda, alam niyo parang takot sa kanya. Pero siya, ang lakas niya na gusto niya yakapin. Yung, di ba yung parang sabi ko nga, hindi mabubuli itong anak ko, mana sa mami. Parang gano'n. Palaban. Rosmar din, pang malakasan. Yes.
Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.